guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ay, malungkot. Hindi ka contented. Parang matamlay pati. Parang may kailangan ka sa buhay mo na yun talaga ang need mo, na wala sa buhay mo. Maybe person mo, o ano man yan. Kasi, hiwalay kayo ng person mo. You're in separation right now. That's why you feel parang walang nagko-comfort sa'yo, walang nagmamahal sa'yo, o unloved, no? Parang ganun ba? So, ano pa? Feel unstable kasi wala siya. Ano about sa'yo? 5 of Wands in reverse and Temperance. More clarification with the 5 of Wands and Temperance. Wala nang haharang sa'yo. Wala nang makapagpatingga sa'yo. Dahil may namatay. May namatay ba? Dahil may namatay. Umalis na yung kaluluwa no kasi namatay. May namatay. Kaaway. Kaaway? Ang namatay? Kaaway. Namatay si Kaaway. Namatay siya. Kaya wala nang makakaharang pa. Sa mga gustong mo i-pursue buhay mo, sa mga gustong mo i-pursue sa buhay mo, maybe sa person na interesado ka, na lalo kung may nakaraan na kayo, o sa kung ano yung interesado ka, na like your goal, your ambition in life, no? Or pero ilagay sa lugar, no? Kasi iba ay wala na sa lugar eh. Porket gusto lang nila, kamkami nila yung sa iba. Alam nila sa iba na kamkami nila, or kaya ay alam nila nakadestin sa iba, gusto nila angkinin, gahaman. So dapat ilagay sa lugar, no? Hindi porket gusto ay kunin, no?
Dapat ay, kasi madami naman dyan available, like wealth, money, no? Malawak ang mundo. Madaming resources, madaming kayamanan, madaming tao. So, kung yung nakadestin sa isang tao, huwag nyo na pag-initan na gusto nyo din kasi nakadestin nga, God ang nagdestin yan. Kasi yung mga ganong klase ng tao na alam nila nakadestin na sa isang tao, gusto makipag-compete, umiral yung pagkagahaman, yung kulang-kulang, alam niyo yung kulang-kulang? Yun ang mga kulang-kulang, guys. Kasi gusto makipag-compete. Para pang mga, alam niyo yung hyena, no? O, diba? Mabababa yung intelligence ng mga ganong hayop. O, yung mga, basta mahilig makipag-compete, man-challenge, parang, parang may kulang sa utak nila. Parang, umiiral yung pagiging narcissistic pati, no? Or narcissistic. Upright ba yan? Narcissistic. Yeah, umiiral yung pagiging narcissistic nila. Narcissistic yung mga ganong tao pati. But I cannot change them. It's their decisions in their lives. Pero afterlife may parusa nga sa mga ganon. Yan ang isa sa hate ko na klase ng tao, yung mga ganon. Sa akin katulad ng kayamanan ng iba, yun ang pag-initan nila, hindi sila marunong magsikap sa kanilang sarili na para magkaroon ng kayamanan din. Kumbaga, diskarte lang yan sa buhay. Paraan-paraan lang. Mag-isip ng idea like business. Kailangan lang ng courage and strength and bravery. Push. Capital pag magnegosyo. Diba? Nahalo pa rin dito. Kaya, ayan, namatay. Ano nga, saan napunta yun? Kung mabuting tao yun, edi sa langit, no? Kung righteous, kung masama, impyerno yun. Ito namatay na kaaway mo. At tumaharang yan, nag-challenge sa impyerno yun, malamang. Saan napunta to, itong namatay na to? Nakaaway. Sa impyerno ba? Clarified by 10 of Swords pa. Oo. Kasi, yan yung humaharang sa'yo. Yan yung nag-challenge sa'yo. Basta mga ganyang ugali. Napaka-foolish na, crook na, parang bang tawag niyo, kulang-kulang. Sa amin, si Rilo. Parang kung naintindihan yung ganong word, ganong term, kulang-kulang. Parang kulang-kulang. Kulang-kulang. Yan ang term namin eh. Oh. Kaya magulo ang mundo, kaya walang harmony. It's because of that kind of people na wala sa ayos. Mga crook, mga foolish. Ayaw nilang bigyan ng blessing iba. Ang gusto nila sila lang. Mga ganun ba? Ayaw nilang maging masaya iba. Ang gusto nila sila lang. So, kung mayroong blessing na paparating sa isa, ay harangan nila. O yung relationship ng iba ay gagawa nila ng balakid. Mga ganun ba? Hadlangan nila para hindi magkaroon ng yun. Tuloy, ano nangyari? Namatay. Baka isa lang yan sa namatay. Isa lang yan sa mga gumawa ng scheme sa'yo na siguro masukdulan ito kaya namatay siya. No? O panahon na para mamatay talaga siya. Ganun ba yun? Kung kaya namatay. Panahon na kasi para mamatay talaga siya. Ito. May kasi may nakatala ng panahon kung kailan mamatay yan siya. Parang ganun ba? Panahon na talaga para mamatay siya.
Yun nga lang, kay hindi sa langit ang punta ng kaluluwa niya kasi evil yung kanyang mga pinagagawa. Sa impyerno siya napunta. I can clarify ko man. Sa impyerno nga siya napunta. Kasi ang Diyos, may justisya talaga yan. May justice sa God. No? May justice. Masyado si mga deceitful yan. No? Mga evildoers. Kaya ngayon, hindi ka na mapatingga ng mayan. Na yung hangarin mo ay peace of mind na lang. Na yun ang gusto mo, yung hinahangad mo. Maring hinahangad mo yung magkaroon ng peace of mind. Ganun ba yun? And yung matiwasay na buhay, ganun na lang ang inano mo. O ganun na lang yung inano mo dati kasi minamanipula nila yung isip mo. Parang ayaw nilang mangarap ka. Ayaw nilang maging stable ka. Ayaw nilang mag-succeed ka. Ayaw nilang mag-umpisa kayo ng person mo na magsama. Ayaw nilang mamuhay ka ng secured, matagumpay, success and victory. Ang gusto nila patinggahin yung connection nyo ni person mo na hindi kayo ma-unite. So, na-stagnant. Kaya ayan, namatay. Siguro isa lang to namatay na yan. Pero, meron talaga, may parusa talaga, no? Sa mga salbahe. Minsan akala mo pa niya mga mabubuting tao pero nasa loob ang kulo. Hindi yan sila courageous guys na sabihin ang totoo na gusto ka na pigilan o pag na-frustrate na baliw na, yun na. Sabihin na nila na gusto ka nilang pigilan. Kasi kadalasan naman ay mga traitor yan. Kasi mga evil yan eh. Basta evil, traitor yan sila. So ano pa ang malaman mo kaya na namatay ito. Basta namatay daw, may namatay oh. Namatay siya. Yung iba niyan na umatake din sa'yo kung meron pa ay sa nakatakdang panahon sa kanila, mamatay na din yan sila. Siyempre, nakatakdang panahon na mamatay. Yun nga lang, ang tanong, kung saan sila mapunta. Ay, baka susunod na din sa impyerno kasi sige ka pang halit. Ano bang dahilan nitong namatay na to kung bakit humaharang sa mga goals mo, sa inyo ng person mo, na gusto nilang mas stagnant, nainggit sila sa'yo. Naiinggit, kaya gusto nila mas stagnant yung love life mo. Lahat siguro na aspeto ng buhay mo, naiinggit. Baka ang gusto nila ay kunin pa nila kung anong sa'yo. Mapasa ka nila si person mo. Ngayon, ma-experience na yung parusa na tinatawag. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? The Fool. Upright by the Fool. Ay, upright yan siya. Upright. What's with the Fool here? May magre-raise sa'yo? Hindi. May umpisahan ka niyan, ikaw to. May umpisahan maging fearless, courageous ka na i-pursue mo, yung goal mo, yung dreams mo, and umpisahan mo na yung path, new path, na gano'n, na hindi mo pa na umpisahan o hindi mo pa na try, hindi mo pa na experience.
na dumaan sa path na yan. Kung hindi ka pa nagnegosyo, makapag-risk ka na sa negosyo, na makapag-negosyo ka na, gano'n. And then, na strong ka na, meron kang inner strength pati, inner stillness. And malaya ka na gawin ang gusto mo, na i-pursue ang goal mo, na walang baliw. Baliw kasi itong mga to eh. Tama, baliw ba yan? Yung mga gustong marang na yan? Baliw kasi yung mga yan eh. Oh, mga baliw sila. Baka nabaliw sa pag-ibig, na heartbroken. Oh. O kaya ay mga baliw yan eh. Yan ang obserbasyon, yung mga baliw. Bakit mo naman harangan yung love life ng iba kung matino yung utak mo, di ba? Bakit mo papakialaman yung buhay ng iba, yung love life ng iba? Dahil lang sa nainggit, gagawa ng scheme and deceit. Baliw yan, ang ganyan. Gustong mangontrol, di ba? Hindi nang masayad sa utak. Ano pa? Ayaw maging masaya yung iba. Ayaw magkatuluyan yung magjowa kasi nainggit siya. Nainggit siya sa'yo. Ayan, tuloy. Na-impyerno siya. Ano ang yung mga kagaya niya, tatawa lang yan for sure. O matakot, matawa. Ano ang reaksyon nila, no? Pag napanood nila to, na mga ganyan din ang ugali, o ma-irritate yung inner demons nila. In-embody mo energy nagkaroon ng hustisya, parang there's justice na nangyari sa buhay mo. Ayan o, justice. Yan na yun, isa na yan sa binigay ng hustisya. You are fair kasi na klase ng tao. Balance. Fair. You know how to differentiate what is right from wrong. Kasi itong mga to, kahit alam nilang mali, dahil gusto nila, gagawin nila kahit mali, kahit unfair, kahit naging unfair sila. Ikaw kasi fair ka, ayan, natulan sila. Pag mga fair din, abusado, alam niyo naman yung fair, di ba? You know how to determine what is right from wrong, what is evil from good, who is evil and who is good. Ganun, ganun ba? Kasi parang may timbagan dyan, and white and black, di ba? And ma-determine mo talaga kung sino ang tama sa mali, kung ano yung tama sa mali, kung mali ba yung ginawa niya o tama. Mga ganun ba? Ganyan ka. Itong mga to, yung ganyan. Wala naman pakialam yan kahit mali sila. Kahit abusado sila. Kahit unfair sila. Tuwang-tuwa pa sila sa pinagagawa nila. They're proud of that. Napanlansi sila sa kapwa nila, napanlamang, nakagawa ng tricks, deceit, evil, scheme. That's how they live. They live a parasitic lifestyle. Psychopath ba itong namatay na to? Psychopath. Psychopath siya. See? Marami psychopath. Search nyo guys kung ano yung psychopath. Minsan in-explain ko kung ano yung psychopath guys eh. So, anong message for you? Guidance, message. Two of Cups. Separate yourself from what
from the scheme and deceit of others. Sa mga ginagawa nilang pang-atake. May ginagawa silang mga aksyon sa'yo. Mga excited pa naman at tuwang-tuwa sila sa mga ginagawa nila. They're so passionate and excited. Nandun yung excitement nila, yung focus nila. O na-separate na yan sa'yo. Na-separate na ba? Na-separate na daw. No? Na-separate na. So, ibig sabihin, you don't need to worry na. Yan. You don't need to worry na kasi na-separate na daw yan sa'yo. Yung mga, pero kung yung iba, kung tingin nyo na hindi pa, na-separate, alam nyo yung manipulation sa, alam nyo dapat yung tama sa mali. Kasi pwede nilang susulan yung isip ninyo. Kunwari yung magpakamatay kayo. So, alam nyo mali yun, diba? Susulan lang kayo magpakamatay kayo. Huwag kayong magpakamatay. O kaya ay ano ba to? Itong mga nanunulsul na yan, na separate na yan. Tao ba yan? Gumagawa ng ganyan? Tao din, no? Yung mga spell ba yan? Utos nila na sa picture, mga katulad sa picture, o diba? Yung katulad na may inuutos sa picture na mag-overthink ka, mga ganun ginagawa nila. Pero may orasyon yan. O kaya ay kung ano man yung inuutos nila, no? Inuutos nila sa'yo sa picture. Sa picture o pag nakita ka nila o sa pangalan mo through your name, pwede din yun ata. Yung ganon, Kaya pala in reverse to kasi na hindi ka na nila magawa ng scheme and deceit, tricks nila. Yan, isa yan. Sa ginagawa nila. Kaya ngayon ay yan ang message nila sa'yo. Yan ang message ng sino ba yung nagbigay ng message na to si Yahweh po ba? Ito yung nauna. Si Yahweh. Si Yahweh na merong ginagawang scheme and deceit. Ito yung nauna. Si Yahweh ang nagbigay ng message. Kilala niyo po ba si Yahweh? Si Yahweh ay God ng Israel. Okay? Yan po si Yahweh. Bakit ginaguide ako ni Yahweh? Na-explain ko na po ata yun sa inyo dati. Pero kung hindi pa, bahala na kayo. Basta, siya yung nag-guide dito ngayon. Siya ang nagbigay ng message niyan, no? Na yan, na-separate na yung, or hindi na na-separate na sa'yo yung mga ginagawa nila o ma-separate na yan. Yung mga ma-block na pati, ma-block, ganun ba yun? Ma-block na daw, no? Ma-block and then bounce back pa po sa kanila, ganun po ba? O bounce back pa sa kanila. So, inuutos nila, kunwari inuutosan ng picture mo, no? Instead na sa iyo papasok yun at sa subconscious mind mo, hindi, ma-block yun tapos bounce back pa sa kanila papasok yun, so utak na papasok yun. Ganon ang mangyayari, no? So ganon. Diba? Deceit and scheme ng iba yan. Utusan ka nila. Kunwari ay maging defensive ka sa person mo, pero may orasyon mo na yan. Maging defensive ka sa person mo. Maging guarded ka, matakot ka sa kanya, mga ganon ba? O, diba? Ayun din ang maramdaman mo. Makaramdam ka ng pagiging defensive, mag-isip ka na maging defensive ka. Mag-isip ka na maging guarded ka, kailangan mo taas ng wall mo. See? Okay, makaramdam ka ng insecurity sa person mo. Okay, makaramdam ka na ng insecurities, may insecure ka na sa person mo. Kasi napasukan ka. Kasi diretso sa subconscious mind yan eh. Now you know, sa ibang hindi pa alam yan. O kaya ay senda nila yung picture mo. Nervyusin ka. Maramdam ka ng tension. Ay, makaramdam ka ngayon ng tension. Nervyusin ka ngayon. Sinapasukan ka. Ganun yun. Puso yun ngayon. Madaming gumagawa niyan ngayon, guys. Kasi madami natuturo niyan. Madami ang structure. Sa love life mo, sino yung papasok sa buhay mo na mag-pursue sa'yo ngayon? Twin flame mo yan? Twin flame? Twin flame. Oh.
Twin flame mo siya na magkakaroon ng new beginning sa inyo. Clarified by Ace of Cups. It's your twin flame. May soul connection kayo. Ano yung energy nitong 6 ni twin flame mo na papasok sa buhay mo? Queen of Wands. Attractive. Good looking. May focus. Positive. Goal driven. Charismatic. Pag charismatic, parang nakaka-catch ng attention, di ba? Makarisma. Ganun. Bold and daring. Ganyan siya. Passionate. Energetic. Active. Dati, napaka-energetic ko. Kahit yung papaya. Alam niyo yung papaya? Mataas na yung papaya ko, natakyat ko yun. Dati, kaso lang nung ginawa na ako ng witchcraft, parang nawalan ako ng energy, nanaba tuloy ako. Parang basta, hindi ko na tuloy na-enjoy yung buhay ko. Hindi na ako makapagligalig ng masyado. Naakyat ko kasi yun. Hindi ako makyat-akyat sa puno. Na-enjoy ko talaga yun. At sa mga ganun lang, masaya ako. Akyat yung, natawang-tawa naman yung matanda na kapitbahay ko. Naakyat ko yung papaya ng taas-taas. Kasi walang sanga yun yung papaya. Nasanay naman kasi ako kasi niyog dati sa probinsya. Naakyat ko yan. Hindi mo ma-enjoy kasi yung buhay pagka kulang ka sa energy. So, wala yung energetic ka, ma-enjoy mo. Tirik ka lang. So, ano pa, magawa mo yung gusto mo na, magaan yung katawan. Ganon. Masaya. Magkaganon. Ano yung, tungkol kay Queen of Wands. Kilala ka na ba ni Queen of Wands? Oo, ito yung nauna. Pero ito din naman. Oo, kilala ka na ni Queen of Wands. Anong feeling sa'yo ni Queen of Wands? Upright ba itong Four of Pentacles? Oh, one more. Pahalang. Upright ba itong Four of Pentacles? Possessive sa'yo si Queen of Wands. Kinikip ka niya. Hindi siya nag-move on. Hindi ka niya na-let go. Or gustong-gusto niyang mapasa kanya ka. Yeah. Gustong-gusto niya mapasa kanya ka. Kaya siguro Queen of Wands yung kanyang in-embodied energy kasi goal-driven yun siya mapasa kanya ka. Na maging asawa niya. Kasi clarified by Empress. Na maging asawa niya. Mag-umpisa kayo magsama. Na bilang mag-asawa na, bilang mag-partner. Ganyan. Na you will start to purchase house and your house and lot na titirahan ninyo. Ganun. Mag-umpisa na kayo magsama. Mga ganun yun eh. Yung Ace of Pentacles. Nabubuo na kayo ng pamilya, bubuo na kayo ng sarili ninyong pamilya, ganun. Anong message o po Yahweh sa lahat ng viewers po, baka meron. Na magiging stable ang buhay nila. Ay, hindi. Na maging masiyahin sila, ganon. No. Na they have to enjoy life.
Ganun po ba? Kasi parang nag-enjoy dyan eh. You have to enjoy life, no? Dapat maging masiyahin kayo. O enjoyin niyo yung buhay, no? Dapat mag-enjoy ka sa buhay na hindi ka foolishan, no? Kasi pag maka-foolishan, no, yung pang-harm sa iba, saglit lang yung enjoyment nun. After that, frustration. Ganun. May karma pa. May parusa pa after life. You have to enjoy life, no? Maging positive at maging masiyahin. You have to enjoy life. Ganun. Na hindi nila kailangang kontrolin yung situation. Oo, dapat mas piliin ninyo yung mag-enjoy sa buhay, no? Focus on your life, on your happiness, kung saan kayo maging masaya at mag-enjoy, ganon. And yung mag-heal, and yung payapang buhay, there's harmony and balance, no? Yan dapat ang ano yun. Kasi kung frustration, negative, and pang-harm ng iba, and inggit, and paging ganid, o lahat ng negative and evil yung pag-focusan ninyo, ay mas lalo lang kayong sulsulan ng demonyo, no? Para gumawa ng evil, para mapunta lalo sa impyerno yung kaluluwa ninyo, gano'n. At never kayong maging masaya sa buhay. Pag ang gusto ninyo ay kontrolin yung situation, kontrolin yung lahat. Pag gusto ninyo kontrolin ang buhay ng iba, o lahat ng situation, di ba? Kaya focus on healing, and yung piliin ninyo yung may peace of mind kayo, peaceful na buhay, harmonious na buhay, payapang buhay, hindi toxic na buhay. Mas maganda nga kung iwasan niyo yung mga addiction. Kung may mga gumagawa ng addiction, yung pag-addict ba, mga ganun ba, kung ano mga addiction, o kaya ay mga bisyo, mas maganda yun guys kung iwasan niyo yun, kasi maging healthy yung mind and body ninyo, diba? At hindi toxic ang buhay pag wala addiction at bisyo, no? So yan. Tika lang, easy. Halika na. So, ano naman ang tingnan niyo yung mga tao na pinipili yung tamang pamumuhay. Yung ganon. They want harmony, peace, na sinusunod nila kung ano yung tama. They live na na-enjoy nila yung buhay. At masaya na hindi nila pinapairal yung mainggit, yung pagiging gahaman. Kahit simpleng bagay, kahit simple na yung buhay nila, masaya sila. Hindi sila frustrated. Diba? Kaya dapat marunong makontento sa kung anong meron. Kung meron kang gustong maabot na pangarap, edi pagsikapan mo. Ganun yun. Yun sa iba naman, kung may maabot man sila na gusto nila sa buhay, pinagsikapan naman nila yun. No? At they work hard for it. Like, yung mga karir nila, kung ano man narating nila sa buhay. Diba? Yan sa pagsisikap nila, sa hard work nila, ayan. And sa determination nila. Yan. Ano naman ang iniisip mo yun? Energy na. Ni Queen of Wands sa'yo. Ano iniisip ni Queen of Wands? Justice and the Sun. Ang maging bold and daring, ang maging positive siya, ang maging
enthusiastic, porsigido, driven na i-pursue ka para magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Pero yung iniisip niya sa'yo ngayon, yun yung iniisip niya. Gusto niya makasal kayo. Yes, gusto niya makasal kayo kasi mahal ka niya. Dahil mahal ka niya, clarify King of Cups kasi mahal ka niya. So, mahal ka na pala ni Queen of Wands niya, ng twin flame mo na yan. Yan. And, ano ang mirror or twin flame? Yan, yan. Yan. At pag nagsama kayo niyan, intense na yung sex life niyo yan kasi twin flame eh. Intense. Maramdaman yung intensity. Intense. And passionate kayo sa isa't isa. Ganun daw yun. Napanood ko lang sa YouTube. Yung mga naka-experience ng ganyang relationship. Merong mga nagkakatuluyan mag-twin flame. And parang umaapoy daw. No? Intense. Iba sa ibang nakarelasyon nila. And then, parang buo sila ba? Kasi mag-twin flame parang feminine and masculine. Buo sila. Pag nagsama sila, buo. Walang kulang. So, pag nakasama mo na yung twin flame mo, wala nang kulang. No? Wala nang kulang sa buhay mo. So, ganun. Wala ka nang hanapin pa na kulang. Kasi you feel whole. Complete. Whole tuloy. You feel complete. Buo ka. Kasi nandyan na yung partner mo. Nandyan na yung kabiyak mo. Nandyan na yung counterpart mo. Ganon. And you will feel at home. Ganyan yan eh. Oh. And magaan talaga yung loob ninyo sa isa't isa. And malapit ang loob ninyo sa isa't isa. Komportable kayo sa isa't isa. At peace. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ni Queen of Wands na to? The Magician. What's with the Magician here? So, gusto niya sabihin sa'yo ni Queen of Wands? Gagawin niya ang lahat, no? Para i-message ka kasi may ibon dito. Alam niyo, yung confident siya na i-message ka. Very confident yung nasa picture dito to show up. Mag-show up sa'yo, yung i-message ka, kontakin ka, nasabihin sa'yo na magsama na kayo, mag-umpisa na kayo magsama. Kasi Ace of Pentacles eh, na may offer siya sa'yo malaki. No? Yan o, Ace of Pentacles, masama na kayo. Gagawin niya lahat, gagamitin niya lahat ng tools niya. Kung kulang siya sa bravery, courage, ay parang i-build niya sa sarili niya na maging courageous na siya, maging brave siya, maging positive. Kung ano man yung kulang, ay basta gagamitin niya lahat ng tools niya. Kumpletuhin yung tools niya, mga ganun. Para magawa to. Na alam mo yung confident na siya na sabihin to sa'yo, i-offer to sa'yo, yung magsama na kayo, ganon. Ano yung gustong sabihin sa'yo ni Queen of Wands na yan? Wow. The Lover's card. This person choose you. Ikaw ang pinipili niya maging partner. Ikaw ang gusto niyang makasama sa buhay. Ikaw ang gusto niyang makapili. Ikaw ang gusto niyang maging partner. Ikaw ang gusto niyang mapangasawa. Ikaw ang gusto niyang maka-unite. Gusto niya magkaroon ng union sa inyo. Unified love. Na-feel niyo yung deep soul connection sa inyo.
Yan. Mahal ka niya. Namahal ka niya. Namahal ka niya. Yan. Alam niya sa isip niya, mahal ka niya. Mahal ka niya. Naramdaman niya din yun. Ano ba nagustuhan sa'yo ni Queen of Wands? Ano nagustuhan sa'yo ni Queen of Wands? Ay! Ace of Swords. You're intellectual, you're logical. Kasi sword eh. You're sharp. You're sharp as sword, no? And, you're like an eagle, no? May eagle dito na you can fly high. There's no limit sa kaya mo abutin. And intellectual and logical talaga. Yun din. Intellectual and logical. Yeah. And then, siguro, kita nyo na mautak ka, matalino ka, yung ganun. Ano pa, ang nagustuhan sa'yo ni Queen of Wands na to, na twin flame mo. Nagustuhan sa'yo na twin flame mo na yan, si Queen of Wands. Yung twin flame, guys, isa lang yan, ha. Isa lang yung twin flame ng ano, pero madalang lang yung may twin flame. At isa lang yun. Pero yung soulmate daw, madami daw soulmate na yung isang tao. Yun ang sabi na. Pero pag twin flame, isa lang yan. So, maswerte ka pag nakatuloy mo yung twin flame mo. Kasi isa lang yan eh. Nag-iisa lang yung twin flame mo. Pero hindi lahat ay may twin flame. Kasi, you're strong, fiery, full of strength, balance and powerful and strong yung chakras mo. You're open, active yung chakras mo. And or maybe energetic din, active, fiery. And then, pag mga ganito may mission, you are supported, parang mayroong galing sa itaas na papunta sa, papasok sa katawan mo yun, na parang it's divine, maybe divinely guided pati, no? May mission ka, divinely guided. Yeah, divinely guided, oh. That's why, may pumapasok na ano dito from heaven, siguro magaling sa taas. Na parang support yan, support or guidance or protection, pwede din, para ma-maintain na powerful yung iyong chakras and strong and active ka. Ganon yun pag may mission. Yun ang pagkaalam sa'yo ng per person mo, may mission ka. May mission ka, no? Kasi may seraphim symbol. Na may mission ka. Ganon ba yun? May mission ka. Dumikit tong dalawang to. Na may mission ka. Ganon pag may mga mission ka, galing sa God, no? Sa God na mission. Susuportahan ka niyan ng kalangitan, angels, celestial beings, ng God. Ganun pag may mission ka, pag may purpose ang God sa'yo. Kasi atakihin ka nga ng mga enemies niyan, yung mga kampo ng kadiliman, para ikaw yung target nila niyan. So, suportahan ka nila niyan. So, ayan. They will try to distract you, to ruin you. Yung mga enemies, yung mga evil forces, yung mga sa kadiliman.
Pag meron kang mission. Kasi alam nila may mission ka from God. Meron ka gagampanan, mga ganun ba. Kaya, suportahan ka din ng kalangitan. Hindi ka naman nila pababayaan kahit papano. Yes, dadaan sa matinding pagsubok, yung may mga mission. Pero, yun na yung tinatawag na preparation. Hindi ka naman dadaan sa ganyan, hindi ka capable. Pero yung pagsubok naman, pinagdadaanan ng mga ganyan, depende sa mission. Okay? Hindi pare-pareho. So, ayan. Ano ang wish ng person for you? Ano yung twin flame mo pala? Na magkaroon na ng growth sa'yo, no, na hindi na mahihinder yung growth mo, protected ka, and maging strong, powerful, courageous enough, maging wealthy, maging wealthy kasi color green, no? So, ayan, ito na lamang for collective reading.